Amen. Hallelujah. And then sabi dito ng Diyos, no, gusto natin malaman, buksan po natin ang ating Biblia sa Santiago, chapter 4, verse 6. Sa James, chapter 4, verse 6. Sa English po ay James. Sa Tagalog po ay Santiago. Okay, nandiyan na po ba lahat? Okay, sabi po dito, ngunit higit ng malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Ano nga po sabi doon? Laban sa mga ano daw po ang Diyos? Laban sa mapagmataas. Ayun, laban sa mapagmataas. Tapos nalulugod ang Diyos saan po? Mapagkumbaba. Ayun, nalulugod ang Diyos sa mga mapagkumbaba. Importante po na pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na humble heart. Importante po na pag tayo ay lalapit sa Diyos, hindi po tayo yung laging nagmamataas sa Diyos. Yung bang parang mas magaling ka pa sa Diyos at gusto mo unahan ang Diyos. No? And then kailangan pag ikaw ay lalapit sa diwa ng panalangin, ikaw ay merong mababang puso sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po ang babae ito, no? Siya ay nireject ng Diyos 2 beses. Pero imbis na siya ay naging mapagmataas, no? Anong nangyari? Sinabi niya ba sa Diyos na ikaw pa naman ang Diyos na mapagmahal at ikaw ang Diyos na papagaling? Bakit hindi mo kaya pagalingin ang aking anak? Sinabi niya ba gano'n? Ano yung sinabi niya? Sabi niya, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mugong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon, tugod ng babae. Napakababa ng puso ng babae ito. Kahit na nireject siya ng Diyos 2 beses, pero lumapit pa rin sa Diyos. Imbis na siya ay maging mapagmataas, lalo pa siyang naging mapagkumbaba. And then, so kailangan po natin yung attitude nito na ganito, na tayo ay merong humble heart sa harapan ng Diyos. And then masabi natin sa Diyos, no, na kahit hindi ito pa rin ng Diyos ang ating panalangin, masabi natin sa harapan ng Diyos na kahit Panginoon na hindi po ito pa rin ang aking panalangin, alam ko po na meron ka pong mas malaki at mas magandang ibibigay para sa akin. Hindi po yung pagka hindi natupad yung ating panalangin, ay nagagalit pa tayo sa Diyos. Hindi. Kahit na hindi matupad ang panalangin natin, sasabihin natin na hindi po ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban niyo lang ang laging nasusunod. Amen. Dapat po ganun po tayo lagi sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagiging mapagmataas, kundi lagi tayong maging mapagkumbaba. No? And then sabi po ni John, sa John 3:13, sabi po doon ni John, the Apostle John, sabi niya, He must become greater that I might become less. No? Kailangan lagi po tayong mapagkumbaba. Kahit sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid, no, sa ating pananampalataya, kahit nasan po tayo, dapat tayo po ang maging mababa. At upang si Kristo na nasa atin ang siyang laging maitaas. Kasi kung tayo ang laging naitataas, ay walang pong mangyayari sa atin, kundi puro pangit ang makikita sa atin. Ngunit kung tayo ang mapagkumbaba, ang Diyos na nasa atin ang siyang makikita. Amen. Yung pinapaniwalaan natin na Diyos ang siyang makikita. Gusto niyo po ba yun na tuwing tayo ay may kausap na kaibigan na matutuwa sila sa iyo at mabibless? Amen. Gusto niyo po ba maging blessing? Amen. Kaya dapat lagi po tayo maging mapagkumbaba. Hindi tayo magiging mapagmataas, kundi laging mapagkumbaba. Amen? May natututunan po ba kayo? Ay, mahirap naman kung wala. Salita ako ng salita dito, wala pala natutunan. Amen? Hindi mabuti yun, lagi po tayong mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. And then, ito po ang sunod. Okay, number 7, praying in faith
holds on until the answer is come. Kaya sabi po dun sa Matthew chapter 15 verse 28, sabi po dun, ang sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Wow! Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Ulitin natin. Sabi mo ulit sa iyong katabi, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Don't give up. Para may narinig ako, huwag mo ko subukan eh. Para may narinig ako, huwag mo ko subukan eh. Okay? No, dapat hindi po tayo susuko. No? Don't give up. And then tingnan po natin, itong babae na to, basahin po natin ulit itong text na ito. Sabi doon, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon din nangyari. Nangyari ba? O hindi nangyari? Nangyari, no? At hinihiling mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Alam niyo po ba mga kapatid na mayroong isang bagay ang Diyos na lagi siyang na-attract sa atin. May isang bagay na nakaka-attract sa paningin ng Diyos na nasa atin. Alam niyo ba kung ano yun? Gusto niyo malaman? Amen. O next week na lang din ulit. Okay na ulit? Now na. Now na? Amen. Now na. And then, isang bagay ang laging na-attract sa atin ng Diyos. Hindi yung sa panglabas nating anyo, mga kapatid. Ang ating pananampalataya. Doon na-attract ang ating Diyos sa ating pananampalataya. Amen? And then, kumbaga pag nakita ka niya at ikaw ay nananampalataya, kumikinang ka niya mata, wow, yung anak ko, kahit hindi ako nakikita, nananampalataya sa akin. Wow. No? And then, sino ba dito may nakakita na ba sa Diyos dito? Wala pa. Pero, naniniwala ba tayo meron Diyos? Amen. Ayun ang pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero alam natin meron. Amen? Kaya na-attract siya sa ating lahat, sa ating pananampalataya. No? Dahil alam niya, kahit hindi mo siya nakikita, nananampalataya siya kay Jesus. And then, faith never gives up. No? And then, sabi po dito, sino ba sa atin dito ngayon, no, ang merong prayer request? Sino ba dito merong prayer request? Amen. Na hindi pa rin tinutupad ng Diyos hanggang ngayon. Amen. Ha? Taas niyo mga kamay niyo. Amen. Oh, dami. Amen. And then, mga kapatid, balikan niyo yung prayer request na yan. Amen. Yung mga hinihiling niyo sa Diyos, na hindi pa tinutugon ng Diyos, huwag kang sumuko. No? Huwag kang sumuko, balikan mo ulit, mag-pray ka ulit sa Diyos. Amen. Hindi pa tapos ang laban, huwag kang sumuko. No? Kailangan never give up hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mo. Amen. And then, naalala ko po yung isang kwento ng mag-asawa. No? And then, itong mag-asawa na to ay hindi po sila magkaanak. No? And then, halos hopeless na yung lalaki at yung babae kasi wala na silang baby. Gusto nila magka-baby pero hindi sila magka-baby. And then, isang araw itong babae na to nagpalataya sa Diyos at lumapit dun sa kanyang pastor. No? At ang ginawa ng pastor, no, nilay hands at pinag-pray na pinatong yung kamay at ipinag-pray. No? And then dahil siya ay umaasa, dahil hindi siya gumigive up, nanampalataya siya sa Diyos. No? And then, after a week, nanganak po yung babae, nagkaroon ng bata. Amen? After a week, no? After a week, no? After a week, ang bilis, no? No? After a week, nanganak agad. Hindi, ibig sabihin, no? Nagkaroon ng bata, agad. Amen? And then, napakagaling ng Diyos, no? Kung dati iisipin, no? And then, dun sa prayer na yun, no? May umasa siya. And then, tuwa siya kasi nagkaroon na siya ng baby. And then, sa sobrang tuwa niya, nag-testimony siya sa harap, no? Testimony siya sa harap. Sabi niya,
sasabihin ng Diyos sa ating pastor. Simula nung ako'y kanyang pinatungan, ako ay nagkaanak. Nagulat yung mga tao. Sabi, pinatungan ni pastor yung babae. Nagulat tuloy yung mga ano. Tapos yung ano, yung pastor, namamula-mula na. Tapos, hindi po pala, nung mula nung pinatong ni pastor, yung kamay niya, nagkaroon ako ng ano. Amen. 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 Sobrang talanta, sobrang saya. Di ba kasi masaya kasi pagka natutupad yung prayer request mo, di ba? Pero huwag kang i-give up. Diba? Kung meron kang prayer request, huwag kang i-give up. And then, tingnan natin ulit tong ating text. Sabi doon, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Ano sabi doon? At noon din gumaling ang kanyang anak. Sinabi ba doon? At bukas din gumaling ang kanyang anak. At kahapon din gumaling ang kanyang anak. Ano sabi doon? Noon din gumaling ang kanyang anak. Kung mananampalataya tayo sa Diyos, yung mga prayer natin na hindi pa rin na tutupad, and then manampalataya lang tayo sa Diyos at ngayon din tutuparin ng Diyos. Lagi kang positive, wag lagi negative. No? Lagi tayong positive. And then, ang sarap ng pakinggan, no? Sabi niya, ang sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Na-amaze ang Diyos doon sa kanyang pananampalataya, na napakalaki ng kanyang pananampalataya. Ang sarap pakinggan na sabihin na, Daniel, aking anak, pinagyaman ka ng pananampalataya mo sa akin. Wow! Diba? Ang sarap marinig na pinagaling ang iyong anak dahil sa iyong pananampalataya. Diba? Gusto niyo po ba marinig sa Diyos na dahil lang sa iyong pananampalataya? Wala tayong may bibigay sa Diyos, pero dahil lang sa pananampalataya na meron tayo sa ating puso. No? Amen. And then, kayang-kaya gawin ng Diyos o anumang bagay. No? Kahit sa tingin natin, imposible, pero sa Diyos ay laging posible. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Pagkakas ng Diyos. No? And then, sabi po doon sa Matthew chapter 9, verse 26, but with God, all things are what? All things are? Dalawa lang po ako. So, at least natagdagan, dalawa na. Kasi mali na isa lang. With God, all things are? Ay, isa pa ulit. With God, all things are? Possible. With God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Basta ikaw ay mayroong pananampalataya. No? And then, kailangan ang pananampalataya. And then, dahil po ako po ay pag nagtuturo, mahilig po akong magtanong. Kaya tatanungin ko po kayo, ano po yung ating number 5? Tama, dalawa lang po ba yung nakinig? Ano po yung number 5 natin? Hindi. Mahaba po ba? Mahaba daw. Kailangan daw basahin. Okay. Okay. Ano po yan? Basahin natin. Ano po yan? Number 5. At ano po yan?